morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, this is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. I hope you are in good condition, my dear friends. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,182 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Ang ano po natin ngayon, no, ang pag-uusapan po natin today ay with regards to the 2028 election. Okay? Medyo sa totoo lang naman po, medyo matagal pa naman ang election na 'yan. Ay ngayon ay March pa lang 2024. So meron pa tayong more than 4 years. Actually parang ano no, 4 years and 2 months. Yan po, no. Kaya lang aminin naman po natin, ang mga politiko pong ito ay from the moment after the election, nagpre-prepare na sila, no? So for example, yung 2028 election po, no? So hindi lang po nila sinasabi sa atin, hindi lang po obvious, pero they are organizing their logistics already. Yan, yun pong katotohanan doon, okay? So, kunwari, nung nagkaroon ng election 2022, ang susunod na election for Congress ay Congress Presidente ay 2028. Ibig sabihin, 2022 pa lang, Mayo or Hunyo, nagpre-prepare na yan mga yan. Nag-organize na yan ng mga logistics. May mga social media team. May mga teams na sila, may mga leaders nila sa bawat barangay, sa bawat lugar na yan, no? And then, kung medyo malapit na yung election, ina-activate lang nila yan. Pero prepare po nila yan, believe me on this. Okay, kaya nga po kanya-kanyang postura, di ba? Kanya-kanyang postura yan. Si Sara Duterte, Raffy Tulfo, Speaker Romualdez, Lady Robredo, sino pa ba? Rizon Tiveros. Kung mapapansin nyo, may mga activities yung mga yan. Kunwari, si Rizal Tiveros, nag-hihiring yan, di ba? Si Martin Romualdez ay umiikot sa ibang bansa, iba't ibang lugar, nagpapamudmod ng mga kaperahan, no? Ng mga opportunities, kumbaga, no? Si Sara Duterte, nagko-comment. Mga gano'n, di ba? Active yan, okay? Si Raffy Tulfo, naghihiring, bumabanat ng mga tao, etc. Yun po ang katotohanan doon. Okay? So, ngayon, lumalabas po yung mga surveys. Yung mga surveys na yan, hindi po natin alam, baka isa po sa kanila ang nagsusubscribe or nagpapasurvey mismo. Sila po ay nagbabayad para mag-survey, magtanong sa mga tao. Lalo na, kung kunwari, kunwari SWS, Pulse Asia, Okta Research, yung mga ganyan, no? Yung mga ganun po. Now, nakikita po natin ang surveys, okay? Nakikita po natin ang surveys. Kaya yung iba po dyan, baka po talaga sila, magpursige po talaga sila. Maraming activities, para po yung mga susunod na surveys, tumaas po sila. No? Sabi nga natin, matagal pa naman, pero nagpre-prepare na yung mga yan, no? Nagre-readjust, okay, malay natin, di ba? Siyempre, kundari, sino ang i-endorso ni Pangulong Marcos, siya yung gagamit ng political at government machinery. Usually, plus 50% yan, kumbaga. Diba? Nakita naman po natin yan, di ba? Kay Speaker de Venecia, kay Mitra. Pero si Mitra, ang layo di ba? Naunahan pa siya ni Cuangco. Di ba? Ramos, Cuangco. Oo. Pero si Mitra kasi ay hindi naman inendorso ni Cory at that time. Di ba? Kaya po gano'n, no? So, ang ano po natin dito ngayon ay si Speaker po is a good man, he is a good man. He came from a good family. He went abroad for the study, for his education. Swerte, mayaman, no? Kumbaga, may leadership potential din naman, 'di ba? Siyempre, pag na-elect ka na as majority floor leader, as speaker,
coming from a prominent family, nandun na yon yung ano. Pero syempre, it's a different story if we are talking about appeal. Iba yung appeal niya kasi ni speaker eh. And then tandaan po natin, galing po siya sa House of Representatives. Kung maglo-launch ka ng campaign, maglo-launch ka ng presidency, tatakbo ka, hindi ka tatakbo from galing ka sa House of Representatives. Alam naman po natin, 'di ba, ang kalakaran. Alam naman po natin ang perception ng mga tao sa mga congressmen and women natin, 'di ba? Okay? Sa Senado pwede pa eh kasi parang they are perceived to be independent, fighting for freedom, they have these leadership potentials kasi nationwide, no? Ilan na ba ang senador, Senate President na naging presidente, 'di ba? Umpisahan natin kay Marcos, Bongbong Marcos, 'di ba? Naging senador 'yan. O sino pa ba? Si bago siya sa kanya, si Duterte hindi naman naging senador 'yan, 'di ba? Si Aquino, Noynoy Aquino, naging senador 'yan. Si Gloria Macapagal-Arroyo, naging senador 'yan. At si Erap Estrada, naging senador 'yan. Okay? Oh, si Ramos hindi naging senador. Si Cory hindi rin naging senador yan. Si Ferdinand Marcos Sr. naging senador yan. And so on and so forth. Marami dyan na naging senador. Okay? Pero, yung siyempre naging congressman, di ba? Yung gano'n, no? Yun. Now, tignan po natin, di ba? Sino po ba ang Speaker of the House na dumiretso tumakbo bilang Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Isa-isahin po natin. Okay? Kung si Martin Romualdez ay tatakbo, okay? At ito yung mga surveys niya, 1%, 0.1%, 0.003%, etc. ay talaga namang Talaga namang matatalo yan. Okay? For sure, matatalo yan. No? Sino pa ba ang sumunod sa kanya na Speaker of the House na tumakbo? 'Di ba? Si Manny Villar. Si Manny Villar ay hindi naman siya dumiretsong tumakbo, 'di ba? Si Manny Villar tumakbo muna bilang senador, naging Senate President, and then from Senate Presidency tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo din po. Dahil nga po, manggaling naman siya sa Speaker, Senate President, presidente sana, no? Maganda. Pero talo siya. Walang nagawa yung kayamanan niya sa pagkatalo niya. Susunod yan ay si De Venecia. Diba? Si De Venecia tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pero nagamit niya, no? Dahil kandidato siya ni Ramos eh. Nagagamit niya yung government machinery plus 50%. So pangalawa siya, no? Pangalawa siya kay Erap. Okay, si Erap ang kalaban niya doon no? Pangalawa siya kay Erap. Eto, si Speaker Mitra, diba? Tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas, pero hindi siya inanoint kasi ni Cory Aquino, kaya natalo po, di ba? Parang ganon. Pero kasi may perception no? Tawag nga nila doon, trapo, traditional politicians, buwaya, no, perception lang naman ito. Okay, hanggang hindi naalis ang perception ng House of Representatives, ng leadership na yan, ay talagang matatalo ang mga kakandidato na manggagaling sa House of Representatives na speaker. Yan. Okay? Kaya nga po maganda rin nung naging leader sila Belmonte na hindi tumakbo, sila Velasco, si Gloria Macapagal-Arroyo, sino pa ba? Mga naging speaker na hindi tumakbo, si Nograles, yung taga Bicol, maraming hindi tumakbo. Ibig sabihin, hindi sila tumakbo bilang presidente or higher position. Ay, may mga tumakbo yata higher position pero natalo Pero ibig sabihin, maganda 'yon. Ayusin na muna nila kung sino may yung mga speaker na 'yan. Ayusin na muna nila. Huwag muna sila mag-interest, no? Na maging presidente ng Pilipinas. Ayusin nila yung perception ng tao diyan sa House of Representatives. Pag naiayos na nila yan, ay nako, believe me on that,
Yung parang hindi na sila nakikialam sa mga infrastructures na yan, at saka wala na tayong nababalitaan na kickback sa mga ibang congressmen and women. Iba lang naman, no? Allegedly. No, yon. So for example, no, meron tayong nabalitaan diyan, no? Marami ito, ang favorite po kasi ng mga congressmen and women, no? Some of them, ang favorite nila ay magtayo ng covered court. Yung basketball court para multi-purpose hall, covered court, no? Ay ang ano lang naman diyan, walang itatayong ma-bench. Yan. Ano lang yan, yung bubong na mataas. Yan, bubong na mataas. Basketball court, no? Tapos yung I do not know kung standard ba yon, yung flooring niya. Ganon, yun ang favorite nila. Tapos sa taas, napakalaki ng pangalan nila, no? Distrito nila, pangalan nila, no? Yung position nila sa Congress. Alam niyo po ba magkano yun? Ha? Hindi po daang libo yun. Milyon yun. Okay? Yung iba doon, 5 digits. Ano ba 5 digits? No? Ay, sorry. Ano ba? Ay, sorry. Ay, di pala. 8 digits. Umpisa na 8 digits. Umpisa niyan 10 million. Di ba? 10 million pataas. Okay? Biruin mo yun, covered court lang, basketball court. I-donate. Kita na sila doon. Yung iba pa, favorite nila yung daan. Okay? Barangay roads. Yeah, favorite nila yan. Farm to market roads, favorite nila yan, no? Siyempre national roads, ano yan, di ba? Mga city roads, kumbaga. Ay mga ganyan, no? Yung pwede silang kumita. Nakakalungkot isipin no? Tapos, siyempre, dapat mag-focus sila sa batas, no? Ayan, pwedeng local bills, pwedeng national bills, pwede yan, no? Yung iba pa, nagpapalit-palit lang pangalan. No? Kakatawa nga dyan sa no? Yung Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Ang haba nun. Kung doon yung address mo dyan, kunwari, number 25, no? Number 25, Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, ubus na yung papel, yung space. No? Ubus na yon. Yari ka na. Ang hirap magsulat nun. Pero anyhow, the speaker itself, do not take me wrong, guys. Do not take me wrong. Speaker Martin Romualdez is a good man, but there is something wrong, not with his leadership, but with the institution itself. Totoo yan, nung sinita naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, totoo naman yun. Yun ang perception ng tao. Kasi kung hindi yan ang perception ng tao, believe me on this, si Speaker Martin Romualdez ay aangat yan. Uso pa sa mga congressmen and women, diba? Kung sino po yung nakaupo, doon po sila, no? Minsan mag-ano sila, yung kunwari mayor nila, wala lang pakialam sa mundo, no? Papogi lang. Okay. Magpapalit ng mga infrastructures, ng mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon local, no? Tapos hindi i-admit, something like that. Okay, wala lang, di ba? Papalit lang sila, no? So sana nga po may mga tumakbo na talagang bukal sa kalooban nila magsilbi sa bayan. Okay, ganun po 'yon, no? Tapos, siyempre, di ba? Correct mo muna yung institution. Pagkatapos mai-correct yung institution, okay na tayo doon. Believe me on this. Wala na tayong magiging problema doon. Okay na tayo doon. Okay? Sige po. Do not take me wrong, yung mga supporters po ni Speaker Martin Romualdez, no? He's a good man, pero huwag munang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kung ako sa kanya, i-support na lang niya ang kandidato ni Presidente Bongbong Marcos pagdating ng 2028. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.